Boss, balaan mo bla boss. Hirap na talagang buhay ngayon boss. Ang mahal na ng mga bilihin, di na magkasyang sahod. Ang mahal pa ng gasolina. Tumaas na lahat boss eh. Pati Shopee ng asawa ko tumaas na rin boss. Grabe tinaas ngayon boss. Tingin ko boss, kailangan ko ng extra income. Baka may alam kang may extraan boss. Di na talaga kasyang sahod natin boss. Kailangan na talaga natin ng extra income boss. Dagdag income. Ay naku Pikoy, kulang lang naman yan at kadami mong pinapakain. Biruin mo, pati yung iyong mga bayaw, pati yung nanay ng iyong asawa, ang iyong biyanan. Oh, ay sa iyo pa naasa eh. Siya, ang magulang mo pa. Oh, paano na? Hindi man ako nagbigay sa magulang ko boss, kasi kapos nga talaga boss. Wala talaga, pero nagbigay akong pa konti-konti doon sa biyanan ko boss. Nahiya naman kasi ako boss. Nagagalit kasi ang asawa ko pagka nanghingi yung biyanan ko tapos hindi ako makabigay. Tsaka mahirap na boss pag nagalit ng asawa ko, hindi ako pinauwi sa bahay. Minsan nga hindi na ako nakapasok, doon lang ako sa labas. Hirap talagang buhay boss, di mapagkasyang sahod. Biyanan mo, nagbibigay ka sa biyanan mo bago sa magulang mo hindi. Ay siya Pikoy, pakipaliwanag nga at di ko maintindihan eh. Hindi boss, ganito kasing story niyan boss. Hindi sana ako nakagraduate ng high school kung hindi dahil sa biyanan ko. Third year high school kasi ako napatigil ako dahil nag-asawa na kami ng asawa ko na yan boss. Ngayon, nung nag-asawa na kami, wala man ako mapasukan ng trabaho kasi hindi man ako graduate ng high school. Ngayon, pinaaral ako ng biyanan ko na yan. Kaya nakagraduate ako ng high school. Kaya nakapasok ako dito pahinante sa'yo. Kaya kahit papano may utang na loob ako kaunti. Kaya kahit manghingi sila, okay lang. Alam mo naman siguro yung boss, asawa ko ganun din. Pwersahin din naman ako magbigay. Di kahit papano nag-abot-abot ako ng konti boss eh. Hindi nga lang ako makabigay sa nanay ko at saka sa tatay ko kasi kapos talaga kami boss. Ginagatas pa yung mga anak ko eh. Ay siya, ay paano ang pamilya mo? Mayroon naman boss eh. May naitulong naman kahit kunti pamilya ko. Minsan nag-aabot-abot ang nanay ko at tatay ko ng bigas sa amin pagka walang-wala talaga kami. Tapos nung nanganak ang asawa ko, yung mga kapatid ko nag-alaga sa mga anak ko. Di kahit papano may mga tulong na rin na pinansyal, kahit papano nag-abot-abot na rin ng kaunting pang bili-bili ng ulam bala. Pero kulang pa rin talaga boss eh. Oh, ayun naman pala eh. Alam mo gapi ko eh, yung mga gayang tulong kahit hindi pinansyal, yung mga magbabantay sa mga bata, anak mo, habang ikay natrabaho, malaking bagay na yan. At makakadiskarte kang ng maayos at may natulong sa asawa mo. Oh. Maiwat talaga boss. Hindi talaga pwede boss kasi siyempre asawa ko boss nagalit ang asawa ko. Natakot naman bala ko boss. Baka sumakabilang bahay bala. Yung mga anak ko kawawa pagka iniwanan ng asawa ko boss. Nakaw, sabihin ko sa'yo Pikoy. Sa amin sa Batangas, pagkagayaan ng style ng babae, ay siya. Maniwala ka sa akin, kahit sumakabilang bahay na yan, ay baka magpaparty pa ako. Siya Pikoy, alam mo ba ka? Yung style mo na yan, ay baka ibaluktot ka na hindi ka pa nakaipon. Pag-ipunan mo Pikoy ang iyong retirement at alam mo, yung mga anak natin mag-aasawa yan at sa atin sa Pilipinas, asa-asa na laang para hindi ka umasa sa mga anak mo kagaya ng sa mga magulang mo ngayon na umaasa sa ating mga anak. Ay siya ay mag-ipon ka na, simulan mo na ngayon. Mag-ipon ka na at para pag-retire mo ay siya di pa banjing-banjing ka na lang. Mayroon naman kami naipon boss, kaunti nga lang boss naipon namin.
Aw, aray Pikoy, aray. Tatanong ko sa iyo. Aw, saan gagaling yung ipon mo? Di ka sa trabaho mo? Oo, boss. Saan pa man galing yung ipon ko? Di sa trabaho ko eh. Pero may kaunti ako lang. May maliit lang akong tindahan. Yung tindahan ko kasi bla boss na maliit. Ay tuwing uwi man na uwi ko man sa bahay, boss, wala mang laman. Pag uwi ko, may bali ako galing kay manijera, ibili ko na naman ang mga laman ng tindahan, ilagay ko na naman doon. Pag uwi na naman natin galing sa biyahe, kay lingguhan man tayo makauwi, wala na namang laman. Ay wala talaga natitira, boss. Kailangan talagang extra. Lagi na lang walang laman, boss. Buti lang pag nandun ako ay laging masuplayan ko ng laman. Pero hindi man pwedeng nandun ako kasi marami nga akong sinusuportahan. Mga bayaw ko pa. Kailangan ko talaga ng extra ngayon, boss. Alam mo baga Pikoy, are, advice lang nga. Oh, yung ipon mo ay galing sa trabaho mo. Oh, sabi mong ipon. Ay, paano pag ikay nagkasakit na? Oh, paano pag ikay tumigil na sa trabaho? Di ang ipon mo, unti-unti ring mauubos. Alam mo boss, naisip ko na rin yun bla boss. Kaya gusto ko nga ng extra income na hindi alam ng asawa ko para maipon ko yung pera. Pahinga na ako sa biyahe kasi kapagod na rin naman tong biyahe natin boss. Wala man di tayo napuntahan. Maipon kong kunti yung pera, gagawa ako ng kaunting negosyo, kahit lumi-lumi lang, ay doon na lang ako sa bahay, boss. Mabantayan ko pa yung asawa ko. Ay siya, sige sige ganere. Ako'y may alam. Kilabos stick boy, alam mo yon, yung katabi ng garahe, yung green na gate. Yun ay bodega ng bigas, sa kabilang kanto laang, tabi ng garahe. Boss, mukhang maganda siguro yan, boss. Ang alam mo, para maka-extra ako, boss, makakita ng extra income pagka wala tayong biyahe. Tulad lang man tayo sa garahe, di mag-extra na lang ako. Ano na siya, boss, ay? Ano na siyang extra naton? Oh, di ano pa? Di manaw, tagabuhat ng bigas. Ano gang ini-expect mo, manager? Siya ay mahirap makahanap ng ganong trabaho, Pikoy. Ay aagawan mo pa ata si Bustik Boy ng trabaho eh. Di manaw, magbubuhat ka ng bigas lang. Ikakamata mo doon sa loob ng butika nila. Mukhang mabigat yan, boss bigas. Pero kaya ko siguro yun, boss. Magkano kaya sahod yun, boss? Pagkakaalam ko Pikoy, 350 ata hakot bago may kasama ng kain. Yun ata sahod doon. Ko, pass muna siguro ako doon, boss. Oh ay siya, pagkakaarte naman na re. May aram pa akong isa doon kilabos headlace. Ano naman yon? Di naman bigas, uling. Yung uling na bao. Pagkakaalam ko 500 ang bayad. Hakot na bago 500. Maghahakot ka ng uling, kakamada mo dun sa loob ng bodega bago ay may kasama na rin kain. Yan. Oh, ano pa ga yan? Ay 500 na yan, Pikoy. Uling. Ay, mukhang madumi sa damit yung boss. Tsaka medyo mababa yung sweldo. Logi pa ako sa pili ng sabon, boss. I-pass muna siguro ako, boss. Baka may alam ka pang iba dyan. O are, meron pang isa. Last na ito. Doon kilabos buog. Kilala mo ilabos buog? O yun, pero medyo may kabigatan nga lang ang trabaho. Ang trabaho doon, Pikoy, ay ang alam ko'y kupra. Bago yung kupra, siksik yung isang sako. O ikakamada mo yun doon dahil ipapangarga sa truck yun. Dahil nakalatag lang yun doon sa loob ng bodega nila bago isasakuhin nila bago ikaw magbubuhat. Ikakamada mo lang bago para atrasan na ng truck. Yun naman, Pikoy, pagkakaalam ko naman ay 700 ata ang araw. O, di maganda na yun. Magandang extra na yun para sa iyo, Pikoy. 700 isang araw, hakot, kasama na kain. Oh, anong sabi mo ngayon? Kupra naman? Ay,
Mabigat na buhatin yun boss, 700 isang araw. Wala, pass muna ako boss. Sobrang bigat ng kopra boss, lugi. Kopi ko'y pagkakaarte na rin para namang hindi nahanap na eh. Lahat na lang 350 o 500 bago 700 na yung last. Ay may kain pa yon. Ano bagang hinahanap mo kasi Pikoy? Halos lahat na lang ng trabahong may ekstrahan doon na alam ko sinabi ko na ano bagang gusto mo. Bakit gusto mo naman ay piloto ng submarine? Aba hindi ko kaya yung Pikoy. Hindi ko nga ma-spill ang submarine. Baga talaga yung gusto mo at para mahanapan kita baka may alam ako. Ganito na lang boss, ihanap mo ko ng ganito boss. Payag na ako boss kahit 250 lang. Sige, laban ako boss 250. Kahit wala na rin kain boss. Basta wala lang din buhat boss, wala lang din araw. Laban na ako dyan boss. Pwede na yan, baka may alam ka ga dyan. Hello? Ay, hayop kang Pikoy ka. Aray, saglit. Saglit. Ano mayroon din eh. Ayan. Para sa ano man siya boss ang barya boss. Bumili ka ng kausap mo. Pampalasan ka. Wala kang kwinta. Ano man to si boss man? Nag-walk out man siya? Paano naman kabanding? Ay boss! Kalimutan mo sabihin kung ilang kausap bibiling ko dito boss.